The gospel today tells us that our God is a God of the living, not a God of the dead. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And He is calling us to the kingdom of heaven. Yan ang dahilan kung bakit narito tayo. May tadhana tayo. Ang tadhana natin, maging kaisa sa Ama ni Jesus, ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Napakatinding tadhana. Kaya lang, dahil mabigat ang ating puso, nagagayuma tayo ng mga bagay na lumilipas. Nagkakasala pa nga tayo. So sinabi na Isaiah that in the end, we should walk in the light of the Lord. Imbitahan tayo. O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord. Ang ibig sabihin, kung may Diyos, ay dapat mabuhay tayo para sa Kanya lang. Hindi yung paminsan-minsan, wala kang magawa linggo, simba ka. Kung Siya ang gumawa nitong mga galaxy, mga planeta, mga buwan at bituin, kailangan sambahin Siya. Kaya sinabi ni Isaiah, all nations shall stream towards the mountain of the Lord's house. Siya lang ang makaturo sa atin kung paano matamo, marating yung ating tadhana na maging kaisa sa kaligayahang walang hanggan ng Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Ang tindi niya. Ngayon, sino kaya itong Diyos na buhay? Who is this God of life? The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Makapangyarihan niya. Lahat naniniwala dyan, pati mga scientist. Hindi sila naniniwala sa ating Diyos, pero naniniwala sila kasi nakita nila may simula itong sansinukob. Itong lahat ng nakikita natin, yung buong universe, may simula. 13.78 billion years ago, may malaking pagsabog at yun ang simula ng lahat. Pati tayo, nagsimula daw. Mga galaxy, billion yan. Mga planeta, mga araw, dami niyan. So makapangyarihan. Kaya lang, sabi ni Albert Einstein, hanggang kapangyarihan lang yung kanila. Siguro matalino din dahil hindi ka naman makagawa nito kung hindi ka walang hanggan ang talino mo. So, infinite intelligence, infinite power, walang hanggang kapangyarihan para makagawa ka ng ganito. Yun lang paniniwala nila. Ngayon, ang atin, ganito ang sinasabi ng mga theologians. So, makapangyarihan, walang hanggan. Talino, galing na walang hanggan. Pero, kung Siya ang gumawa sa atin, at Siya hanggang doon lang, at tayo marunong magmahal, kasi yun ang sabi ni San Pablo love remains. Pag nagdilim na lahat yung mga bituin, ang matitira pag-ibig. Kaya natin yan. Maski makasalanan tayo, yung mga nanay, grabe ang pag-ibig niyan. Yung mga sundalo, nagpapakamatay para sa bayan yan. Umiibig tayo. Marunong tayo, sabi ni Saint Thomas. Ang pag-ibig ay ang paghangad ng mabuti sa iniibig. Kung tayo marunong umibig, tapos yung Diyos hanggang kapangyarihan lang at talino, mas magaling tayo sa Kanya. Hindi siya marunong umibig So sa buong kasaysayan ng mundo, si Jesus lang ang nagsasabi na
ang Diyos pag-ibig. May ibang mga relihiyon, sinasamba din nila yung kapangyarihan at saka yung walang talino. Tayo lang nagsasabi, ang Diyos ay pag-ibig. Paano natin nalalaman? Nasa banal na kasulatan. Pinadala niya ang kaniyang anak. Juan 3:16. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan na pinagparaya niya. He gave up. Pinagparaya niya kanyang bugtong na anak para maligtas tayo. Dahil makasalanan tayo eh. Walang hanggan din yung ating kasalanan dahil walang hanggang Diyos yung ating nilapastangan. Para mabayaran yon, pinadala niya ang kanyang anak na Diyos din. Naging tao at dahil Diyos din, nung tinuhog ng sibat ang kanyang puso, napawi ang ating walang hanggang kasalanan. Kaya dapat sambahin ni Jesus. Kaya sabi, sa sulat sa mga Hebreo, He did not cling to His being God. Hindi kumapit si Jesus sa kanyang pagiging Diyos, but emptied Himself. Ibinuhos niya ang kanyang sarili. Took the form of a slave. Naging alipin. Kaya, sabi ng sulat sa mga Hebreo, 2 kabanata, 11 talata, sa ngalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay bend the knee. At yun ang sinasabi ng, hindi na lang natin nakikita eh, pero ito, sabi, above the earth, sa earth, at saka below the earth, yan yung pinapakita po nitong Christ the King. May mga anghel doon, tapos may mga mukhang inchik, at saka Arabo, simbolo na buong sangkatauhan niya. At sa baba, hindi natin masyadong nakikita, may mga demonyo. Pati mga demonyo, lumuluhod sa ngalan ni Jesus, sapagkat siya ay kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac. Yan po ang ubod ng ating pananampalataya. Mahal tayo ng Diyos. At hindi lang, sumobra pa yung pagmamahal ni Jesus. Binibigay pa yung kanyang sarili. Tayo din lang ang relihiyon, Katoliko lang. At saka Orthodox siguro. Naniniwala na binibigay ni Jesus ang kanyang sarili sa banal na Eucharistia. Sinabi niya, 6 na kabanata ni Juan, ang sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo, maliligtas. Ngayon, yung iba nating mga kasamang Kristiyano, hindi sila naniniwala dyan. Simbolo lang daw. Hindi simbolo yan. Dahil, hindi naman sinabi ni Jesus eh. Nung sinabi niya yun, ang kumain ng aking katawan, uminom ng aking dugo, maliligtas. Nag-alisan yung mga Hudyo at saka kaunti na lang ang natira. Hindi niya sinabi na, sandali lang, magsibalikan kayo. Hindi naman literal, hindi naman totoo yung aking sinasabi na katawan ko talaga yan eh. Wala, pinabayaan niya. Hindi niya sinabing simbolo lang yan. At sa huling hapunan, sinabi niya, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kaya, hindi tayo karapat-dapat. Pag nagkomunyon tayo, ito ang sinasabi mula sa Ebanghelyo. Lord, I am not worthy to have you enter under my roof. Only say the word and my servant will be healed. Sa Ebanghelyo ngayon, 8 kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo. Panginoon, pinalitan lang natin na yung servant, tayo na. Lord, I am not worthy to have you enter under my roof. Only say the word, my soul will be healed. Nakaugat sa Ebanghelyo sa araw na ito. Kaya manalangin tayo ngayon na magiging mas matibay pa ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay.
Diyos din ng mga buhay. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. At itong Diyos na ito, pinadala ang kaniyang anak na Diyos din. At yung kaniyang anak, ang ating tinatanggap sa banal na komunyon. Kaya sinasabi natin, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Sabihin mo lang, magsalita ka lang. Gagaling na ang aking kaluluwa. Mapapawi na lahat ng aking kasalanan. At anumang pinagdadaanan ko ngayon, baliwala yan lahat yan. Pag nakasama na tayo doon sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob.